Nako, ito mga idol, napaka-interesting na itong ating topic ngayon. Ngayon, kung papansin mo, no, ito yung signal light lever mo, no, signal light switch, no. Kapag ginanya mo yan, tuloy-tuloy yung ating pag-signal. Pero, napapansin mo ba na pwede mo siyang pitikin lang? Yan, oh. 'Di ba? Hindi naman siya nag-i-stay, oh. Pitik lang. Yan. Ang tawag dyan, mga idol, lane change flashing. Pero ang magaling dyan, mga idol, pag tinira mo siya, makita mo, tatlong pitik lang, oh. Kunyari, ganyan, oh. 1, 2, 3. Di ba? Ngayon, gamit itong ating apps, mga idol, ito, ay kaya natin baguhin yung number ng flashing niya. No, kung ilang beses siya magpa-flash. So, try natin, no? Gawin natin 7, 7, then okay. Okay, and then yan, nakaset na yan. 7 daw yung flashing times niya. So, try natin, mga idol, ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di ba? Yun, mga idol, ang nagagawa ng ating ECU coding, mga idol. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang napapakita ko sa inyo, ay yung OBD scanner natin, no? Na may apps na kaya niyang magpalit ng mga settings na ganun, no? So, i-customize niya yung mga settings. Ang tawag po doon ay ECU coding, mga idol. Under siya ng ECU coding. At yun po ang itatopic natin sa araw na to. Tara, pag-usapan po natin. Piliin na lang natin, rush. Ayan, rush. Tapos, ito F800, 2021 pataas. Okay. Okay, so, makita ninyo, may customized settings na nakalagay. So, dito yan. Yan. Makita ninyo ang daming settings, no? So, katulad nito, para mag-automatic door lock, yan, oh. Oh, pwede kang mag-auto lock. Pwede mong i-off, pwede mong i-on. Yan, oh, pwede mong i-off. Pagka in-off mo, hindi nagagana yung auto lock. Kapag naman by default naka-off siya, pwede mong i-on. So, katulad niya, naka-on siya. So, pwede siyang mag-lock, mag-auto lock habang umaandar ka. Pag andar mo, mag-auto lock siya. Yun, ganun siya. And then marami pa siyang pwedeng baguhin na settings. Ano niya sa wiper, tignan natin. O gusto mo, yan yung kung gaano katagal yung interval, no? So pwede mong i-set mode 2, no? O mode 1, mode 3. Yan. Nakita mo yung odometer 26042. Tunay po 'yan. And then ang sasakyan na tinatestin natin Ford. No, so dito kasi is all diagnostic, no? So bin-scan. Makita mo. Papakita ko lang sa inyo yung ECU coding kasi sabi ko nga sa inyo yung ating yung ating think diag, no? Kaya niya talagang gawin halos lahat, no? Okay. So ito yung sinasabi ko, no? Ayan, makita mo, coding, special function, common special function. Yan yung nawawala kapag walang ECU coding. So minsan meron, ito lang yung common special function, pero talagang kapag walang ECU coding features, wala yan. So katulad nito, tingnan mo yung coding niya na sinasabi. Yan So, ang sinasabi ko dito, kapag mayroon kang ECU coding na na features yung OBD scanner, ayan. Tingnan mo. Ang sabi niya dito kasi kanina, yan sabi niya programmable module installation. So that means nag-repair ka ng module, nagpalit ka ng module. So, kailangan mo siyang i-set up. So, yan yung mga modules na meron tong EcoSport. No? So, lahat ng yan, kailangan mong i-initialize yan. Katulad yan, di ba? Pero hindi ko na itutuloy kasi hindi naman ako nagpalit niyan. So, yun yung mga kaya niyang gawin, Yung pag-program nun, o pag-initiate, o pag nagpalit ka ng mga modules, yan, kaya niyang gawin. Pagka may ECU coding. Pag wala ECU coding, hindi gaganan. And then, programmable parameters, makita mo rin dyan, Yan yung mga pwede niyang galawin. Pwede siya bago na mga settings dito, which is katulad na lang nito odometer right, meron siya nito, yan odometer right, tapos yun yung sinasabi niya, pwede ko siyang lagyan ng value, pero syempre wag na nating pakialaman at baka ako'y mapagalitan ng may-ari. Yan yung odometer niya ngayon, 26,042 kilometers, yan yung original yan, mga idol, hindi yan tampered. Ayun, so yun yung mga kaya niyang gawin, At ito na nga, mga idol, na pag-usapan na natin. Itong ginamit kong app and scanner para mapalitan o ma-customize yung mga settings ng ating sasakyan. Katulad na lang nung kunyari gusto mo yung sasakyan mo mag-automatic door lock. Kayang-kaya niya, mga idol. Ito po yung think diag na gawa ng Think Car, mga idol. Ngayon, mga idol, masasabi ko
na ito talaga ang kailangan mo, lalo na kung mas malalim yung pagkakaintindi mo sa sasakyan o talagang mas enthusiast o mas DIYer ka na talagang kung todo, ito talaga ang kailangan mo. Lalo na sa ating mga kapwa mekaniko, mga idol. Talagang ito, sulit na sulit ka dito, no, mga idol. Ngayon, syempre sinabi ko dati, meron ako i-binlog na isa pang mas sulit. Ito po yung King Ballin E-Diag, mga idol. Ngayon, ito naman para sa mga DIYers talaga kasi ang nagpapasulit dito ay yung pagiging free lifetime update niya. At talagang magagamit mo to for life. And then, syempre, lahat nga ng basic na pangangailangan o actually mas advanced na pangangailangan para sa mga DIYer ay nandito na. Ang wala lang dito talaga ay yung tinatawag na ECU coding. Unlike nito sa ating Think Diag, mga idol, meron siyang ECU coding na kaya niyang i-customize yung mga settings ng inyong sasakyan. Do parehas silang kaya nila mag-actuate, no? Paganahin yung mga sensors, yung mga electronics ng inyong sasakyan, parehas nilang kaya pero iba pa rin yung may ECU coding, mga idol. Ano ba yung ECU coding? Yan yung ipapakita ko sa inyo. Pagka kasi nag-ECU coding ka, marami kang mga settings na pwedeng i-customize. At kumbaga, hindi lang read ang ginagawa mo o hindi lang actuate ang ginagawa mo sa ating ECU, kundi nagra-write ka rin ng program o ng mga settings. Yun po ang kagalingan nitong Think Diag. So sa mga kapwa nating mekaniko, lalo na yung pinagkakakitaan mo talaga yung paggawa ng sasakyan, sulit na sulit to. Ito talaga. Kaso syempre, sa sobrang sikat nito, ito kasi talaga mga idol, napakasikat netong gamit na to. Dahil nga halos lahat nabibilib dito dahil kayang-kaya niya sabayan yung mga mamahaling OBD scanner like yung mga tigta 30,000, 40,000, 50,000. Kayang-kaya niya sabayan. Yun ang pinakamagaling dito. Ngayon mga idol, ang problema, dahil nga syempre yung sinabi ko, mga pros yun, meron din cons. Pero since napakamura nito, ito, ikukumpara natin, ito mga nasa 5,000 to. Ito naman, nasa bandang 2,500 to hanggang 3,000, no? 3,000. Ngayon, ano ba pinagkaiba? Ito, free lifetime update. Ito naman, mga idol, yearly lang. Then after nung year na yon, na-expire yung subscription mo, hindi nagagana yung mga features. Pero gagana yung basic OBD functions niya. Yun lang ang pinaproblema. Pero, dahil nga mura siya, parang parehas lang. Ginawa mo lang installment yung pagbili ng mamahaling OBD scanner. Kasi yung mga mamahaling OBD scanner, mga idol, ay may subscription din. No? Binili mo kunyari yun ng 50,000. Pero after 3 years, 3 years lang yung pre-update niya. Kahit na ganun kamahal yun, hindi pa rin free ang update nun. Maabot lang ng 3 years, kailangan nyo nang i-renew yung subscription nyo. Ngayon, unlike neto, binili mo ng mura, and then yung subscription niya ay kailangan mong i-update yearly. No? Sa mga marami na nakagamit nito mga idol, yun siguro mga medyo nirereklamo nila dito kasi kailangan mong i-update yearly at napakamahal. Di ba? Pero, ang solusyon natin dyan mga idol, meron akong suggestion sa inyo kung paano nyo malulusutan na mas mura yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang ginawa nyo installment at the same time, masasabi kong disposable mga idol. Pero, okay lang. Kasi nga pagkakakitaan nyo. Bakit naging disposable? Tara, pag-usapan pa natin na mas malalim to mamaya. Tara. Typical na OBD, sasaksak mo lang dyan, no? So, kung papansinin nyo, dalawa yung aking Think Diag. Ngayon mga idol, kasi ito ay lapse na yung kanyang subscription. So, pwede ko nang actually itapon. Ngayon, bakit itatapon? Sayang naman. Pero ito na nga, sasabihin ko sa inyo kung bakit ko itatapon na lang. No? Okay, mga idol, ito na, no? Papakita ko sa inyo. Kung papansinin niyo, halos pare sila ng King Ballin E-Diag, yung kanyang apps. Halos same na same. Walang pinagkaiba. And pag titignan mo to, halos, pati pangalan, halos magkapare sila E-Diag Elite, no? Ng King Ballin. Kasi po mga idol, ang Think Diag, no, ay, o ang Think Car, ay halos magkapareha sila dahil si King Ballin po ang nagmamarket sa kanila at magkaparehas po sila ng ecosystem. So para sila magkakampi, para silang sister company mga idol. Kaya halos magkaparehas sila. So ayan, kaya papansin niyo, no, pares na pares ng skins, no. Kung testingin natin, pakita ko lang sa inyo, no. Meron siyang ganyan. So all system diagnosis, kaya niya pa rin. Then VIN scan, makikita ninyo na na-decode niya kaagad yung ating VIN, no? And then, try natin i-diagnose. Okay, so kung papansin ninyo mga idol, no? Yan yung magiging functions niya. So, health report, makita ninyo na nai-scan niya lahat ng mga modules, no? Kasi yung ating sasakyan, bukod sa ECU, may mga modules yan na interconnected sa isa't isa na nababasa yun, no? Kung papansin ninyo.
So, kung titignan ninyo dito, no, so, yan, yung sa may engine and ECT, no, SRS, ABS, no, air conditioning, no, then yung, kung ano-ano pa, no. So, marami siyang pwedeng iskanin. Depende yan sa ibibigay ng inyong sasakyan. Yan, no. Di ba? Air conditioning, sa body, yan, no. Cluster control, lahat yan. I-scanin niya kung ano yung may problema. So, katulad niya, mga idol, sabi niya, 7 yung na-scan niya, lahat daw ng modules ay normal. Walang sinasabing fault, no? Ganun yan, mga idol. And then, syempre, nandito pa rin tayo sa pag-testing ng actuation, no? So, ito yung sinasabi ko. May nadagdag, di ba? Yung actuation test, kunyari yan, nag-actuation test ka, mapapagana mo lahat ng mga indicators, no? So, yan, no? Katulad yan. Katulad na lang nung ginawa ko kanina, no? Yan, kunyari yung speed meter, ganyan, no? Gusto mong i-adjust, gusto mong testingin, nandun pa rin. So, yan, no? Katulad yan. O, set ko na 80. Pag tinignan mo doon, mga idol, pakita ko lang. Yan, mga idol, oh. Di ba? Nakita niyo, nakaset ng 80. Ngayon, isa-set ko naman to ngayon na 40. Ganyan. Bababa siya ng ganyan. I-zero mo. And then, pwede mo pa rin siyang paganahin, no? So, same goes sa tachometer. No, pag sa tachometer, gagawin ko naman, i-rev ko siya ng, let's say, 2,000, di ba? Ganyan, ng 6,000 kung gusto mo itodo. Gusto mo naman ng nasa bandang 4,000. Yan. Napapagana niya pa rin, no? So, gamit itong ating apps, no? At yung ating OBD scanner. So, nandiyan pa rin na napapagana niya pa rin lahat po, no? Ang dami niya pwedeng paganahin. Yan. Lahat ng functions na yan, nandun pa rin. And then, ang pinagkaiba lang mga idol, yan nga, oh, special function. No, yan po ay under na ng ECU coding. Pag sinabing ECU coding yan, oh, pwede niyang i-customize yung mga functions na yan. So, ito yung mga functions na pwede niyang gawin. So, katulad nito sa warning, yan, mga idol, no? Makita ninyo, yan, oh, key remind volume. Kung gusto mong hinaan yung mga buzzer, no? Kunyari, naiwan mo yung susi, ting-dong, 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 di ba tumutunog yon? No, yung pinto, yung mga buzzer kapag may hindi ka naka-seatbelt, gusto mong hinaan, pwede mong hinaan yung volume niya, pwede mo ring baguhin yung mga tunog, no? So yan, oh, katulad yan, oh, rear seatbelt warning buzzer. Ito, oh, di ba? Pwede mong i-off, pwede mong i-on, no? Depende sa iyo at ito yung ginawa natin kanina sa intro, no? Yung change line flashing, no? Lane change flashing times, no? Ginawa natin from 3, ginawa natin 7. Yan, set mo lang. So, pwede niyang gawin yun, mga idol. Yan yung mga kaya niyang gawin. So, pagdating naman din, no? So, bukod doon, at eto na nga, katulad niyan, no? Kunyari, meron kang warning dito sa ABS mo, no? Sa brakes, then sa inyong airbag, no? Pwede mo siyang i-reset, no? Kasi nakikita niya, no? So, pwede mong basahin, read data stream, ganyan. O, makikita niya. Or, pwede mo rin siyang i-read fault code, no? O, sabi niya, no fault code. Kapag kaya ordinaryong OBD scanner lang, hindi niya mababasa yon, no? So, special function, meron din siyang pwedeng i-settings, no? Signal check, customize settings, katulad niyan, no? Yan. So, ganun yung mga kaya niyang gawin, mga idol. May mga nadagdag dahil nga under ito ng ECU coding, special function. So, kada module, meron siyang special function. No, kunyari dito sa immobilizer, oh. Yan, oh. Di ba? Actuation test, kung gusto mong i-actuate, no? Security indicator, or kung gusto mo special function, gusto mong magdagdag ng susi o magbura ng susi. Yan yun, mga idol. Di ba? Kaya niyang gawin yan. Okay? And then ngayon, mga idol, syempre, isa sa pinakamahalaga, no? Yung kanyang, so yan yung mga, nakalagay na common special function. Katulad na lang sa engine, mga idol, no? Balikan natin, kunyari sa engine. Ito po, under ng ECU coding din. Pakita ko. Yan, di ba? Actuation test, kapag magte-test ka, yan, no? Ang dami niyang pwedeng i-actuate, no? Activate ng mga solenoid, kung nagte-testing ka ng mga solenoids, di ba? Yan, lahat yan, nababago niya. Injection timing, nababago niya rin. Pero hindi ko nagagawin yun dahil baka bago pa yung programa. Ngayon, no? So, yun yung actuation. Pero pagdating sa special function, ako, ito na. Talagang pangmalupitan na to. Yan, no, mga idol. Talagang kaya niyang, yan, no, yung VIN niya, kaya niya sulatan, reset memory. Actually, kaya niya rin mag-write, no? Mag-write ng, mag-write ng odometer, kung gusto ninyo. And then, learning values, no? Learn values right, no?
Yan. Lahat yan. Kung gusto mong magdagdag ng gasolina, injector compensation, mga ganyan, no? So, marami siyang pwedeng gawin. Yan talaga, pang malaliman na yan. Yan, no? Crank time compensation reset, di ba? Reset memory, ang dami. Yan, under na yan ng ECU coding, mga idol. So, yan, bawat isa niyan, pag-aaralan mo, yun yung sinasabi ko, kung masyado malalim ang pagkakaunawa mo sa ating sasakyan, pwede mong bago-baguhin yan. At saka kung meron ka mga ginagawa, no, o nagpalit ka ng mga modules, pwede mong i-program uli. Yun ang kagalingan ng ECU coding. Yung special function, yan yung nawawala sa mga ibang scanner. Pero all in all, no, mga idol, ito yung sinasabi ko sa inyo, pagka, kunyari na expired naman siya, no, ito, pwede kang gumamit nitong OBD function, which is ito po yung pinaka-basic. Okay, so ito yung pinaka-basic, no, sa lahat ng OBD scanner. Syempre, kayang-kaya niyan, katulad na lang kung babasa ka ng mga read fault code, di ba? Yan yung mga alarms, no, pagka nag-check engine, yan yun. No fault code. Ngayon, kung mag-testing ka na, kunyari gusto mong tignan yung live data, kung ano ginagawa ng makina mo, so select all, then okay mo, yan, no. Nandun pa rin, no. So yan yung mga values. Pag in-start mo yan, gagalaw lahat yan, no. Doon mo na malalaman, kailan yung RPM mo, yung temperature mo, yung binibigay na fuel, nandyan lahat, no. Yung compensation, yung timing, lahat, pati voltage, lahat nandyan, mga idol. Yan, no. Di ba? Tapos sabihin niya, pagka pula, pagka blue, kung okay siya o hindi, no? So, i-validate mo rin yan, check mo. So, nandyan yan, gagana yan kahit na ma-expire yung inyong subscription. And then, syempre, maintenance function, yan, no? Ayan, kailangan mo rin i-download isa-isa. So, pagdating sa maintenance software, mga idol, yan, no? Ang dami niyang kayang i-reset. No? Gamit na gamit yan. Pagka nagta-troubleshoot ka, naggagawa ka ng sasakyan. Gamit na gamit lahat yan. Ngayon, ang tanong, pagka dinownload mo, ngayon, pwede mo i-download yan dahil nakasubscribe ka pa. Pero after 1 year, lahat yan ay may bayad na. Yun ang problema, no, mga idol. So, pinakita ko lang yung mga kaya niyang gawin, no. At yun na nga, mga idol, no, nakipakita ko na sa inyo yung function at pinagkaiba ng eDiag Elite sa ThinkDiag, mga idol. Ang pinagkaiba lang nila talagang significant is yung ECU coding. Talagang yun ang wala ito. Ngayon, mga idol, ang tanong, sulit ba? Lalo na sa mga nakabila na ito, yun talaga ang tanong dito, mga idol. Sulit ba na bumili nito? Talagang meron talaga magsasabi dyan, sir, good for 1 year lang. After 1 year, hindi ko na napakinabangan. Yes, totoo po yun. Talagang maaaring hindi mo na mapakinabangan dahil nawala na yung pinaka benefits o yung mga features, mga paid features nito, mawawala na. Kailangan mo nang mag-subscribe. So, ang subscription nito ay yearly. Ngayon, mga idol, paano bang nangyari, no? Kasi mga idol, kapag ka ito, hindi na siya updated o hindi na siya, naglaps na yung subscription mo, ang mangyayari sa inyo, ang gagana na lang dito ay yung OBD function na madadiagnose mo na lang ay yung makina. No? So, yung mga read data stream, ma-reset mo yung engine fault, no? More on makina na lang. Hindi nakasama yung SRS airbag, wala na yun. Combination meter, reset functions, no? Kunyari magpapalit ka, brake bleeding, wala na yun mga yun. Lahat ng mga features na yun mawawala na, no? So ngayon mga idol, sayang naman, di ba? Parang ganoon. So ito mga idol, kung gusto mong bumili nito, ito po ay bagay na bagay kung pinagkakakitaan mo yung paggamit nito or talagang kailangan mo, no? Katulad niya, kunyari nagpalit ka ng susi, magbubura ka ng susi o magre-reprogram ka ng susi, okay na okay. Kapag ka naman meron kang papalitan sa, let's say, sa settings ng iyong sasakyan na kailangan mo talagang palitan, bumili ka. Ngayon, kapag ka naman ikaw ay mekaniko, talagang kikita ka. Dahil lahat ng mga functions nga na kailangan mo, let's say, nagpalit ka ng ECU, nagpalit ka ng modules, yun yung mga mahalaga, under na yun ng, ng ECU coding. Nagpalit ka ng injector coding, yun mga idol. Talagang ito, lahat meron. Kompleto, pangkasa, talagang halos lahat ng programming magagawa mo, halos lahat, no? Ngayon, mga idol, bagay ba sa inyo to? Yun nga, kung ikaw DIYer o sakto lang na kailangan mo, ito, King Ball and eDiag, goods na to. Kasi ito, free lifetime update. Wala ka nang babayaran, wala nang subscription. Ito po, may subscription na yearly. Ngayon, mga idol, kung ako tatanungin nyo, sulit pa rin ba na ito na lang ang bilhin? Kung ikaw ay mekaniko, kung ikaw ay kumikita sa paggagawa ng sasakyan,
Sulit ba na ito bilhin? Sulit pa rin. Bakit? Kaysa bumili ka ng worth 30,000, 40,000, 50,000 na scanner, which is wala rin po iyon free lifetime upgrade. Wala rin pong ganun. Lahat po yun, ina-update kada 3 years kasi, syempre, paano yung mga bagong dating na sasakyan? So, yun yung mga updates na kailangan mo, yung mga bagong dating na sasakyan, bagong model, kailangan maging updated yung scanner mo. Ngayon, kahit binili mo yan ng 50,000, kailangan mong i-update after 3 years. So, magkano rin yun? Nasa 5, 10, or 15,000 yung update nun. Ito naman mga idol, kung i-update mo to yearly, mahal din. $100, katulad na finlash ko dyan sa screen ninyo. $100 ang aabutin mo para ma-regain uli yung mga maintenance function, resets, ganyan lahat ng mga pagiging all system scanner niya. Mahal talaga. Kaya ang ginagawa ko dito, mapansin niyo, 'di ba, dalawa yung ganito ko. Ang ginawa ko, yung isa, ito. Hindi ko na 'to ginagamit. Pwedeng ipahiram mo, pamigay mo na lang. Ang gawin mo, bumili ka na lang ng bago. Kasi nga mga idol, katulad nito, presyo nito ay 4.5. Ito naman maganda, meron ka rin nito. Kasi nga ito, lifetime na. Para meron kang talagang panggamit. Ito pang ECU coding mo lang, ito talaga panggamit mo, no? Lifetime. Ngayon ito mga idol, ito totong e-Diag Elite, nasa 2.5 to 3,000 to. Pero lifetime. Ito 4.5 yearly. Ngayon gawin mo, huwag mo nang gamitin, bumili ka ng bago, dahil yung 4.5 na yun mga idol, magagamit mo ulit siya, good for 1 year, gagana lahat ulit ng function. Kisa i-update mo siya, i-dispose mo na lang kung gusto mo, and then, bumili ka ng bago. Para mo ni-refresh lahat ng mga functions niya. No, ngayon, mga idol, ano mas mura? No? Kunyari, bumili ka ng scanner, let's say 50,000. After 3 years, no? So, 3 years plus 3 years, 6 years, mag-update ka, worth 10,000. So, magkano na yung nagastos mo? 60,000, di ba? Ngayon, mga idol, itong sinasabi ko, ang gawin mo, kung 4-5 every year, no? Sa 6 years, magkano lang? Sa 10 years, 45,000. 10 years yun. Yung isa, which is every 3 years nga, naka 60,000 ka na. Parang ganun. Ngayon, ano pa tanong dyan? Yung tablet kasi, yung di tablet, ang problema din doon, yung mismong tablet na outdate. Kasi Android yun, ganun, di ba? Pero yun, Android OS. Eh kung outdated na, wala na rin. Unlike neto, sa cellphone mo lang. Yun naman yung kinagandahan niya. So parang mura rin. Dahil isipin mo, kung kumikita ka nga, ang pinupunta ko dito, kung kumikita ka, pinagkakitaan mo, mekaniko ka, at talagang kailangan mo sa sasakyan mo, kung kahit na DIYers ka lang, pang-personal, kung kailangan mo talaga, gusto mo, ikaw na lang gumawa, o edi bumili ka. Di ba? Nagkaroon ka na, na-testing mo na, di ba? Kapag naman mekaniko ka, pinagkakitaan mo na yung 4.5 na yun. Dispose mo na. Ganun din, para rin nag-subscribe, mga idol. Parehas na parehas lang. Ginawa mo lang installment yung subscription mo. Kaya, goods pa rin ba? Syempre, goods pa rin. Lalo na nga pag pinagkakita mo. Yun, mga idol. Pero syempre, wala pa rin tatalo dito kung pang personal lang. King Bolin, e-Diag Elite. Yan mga idol, maglalagay ako ng link kung saan nabibili dyan sa description at sa pin comment. Yan, click nyo lang, then pwede nyo nabilin. At yun lang po muna mga idol. Maraming salamat po.